Okay, so dito muna tayo kasi ito kasing idea ni Gabe rito, it's very nuanced to cultural appropriation. So what is cultural appropriation? Kunyari, isa akong white American, tapos i-appropriate ko yung culture ng mga African American. So gagayahin ko yung hip hop culture nila, something like this. Kasi gusto ko munang yan yung intro natin para maintindihan nyo yung thesis nung sinasabi niya. Types of content at the expense of people who are secured and they are praised for it. Secured sila sa masculinity nila kasi kaya nilang magbakla-baklaan kahit meron Okay. sila mga jowa, kahit engaged na sila, kahit kinasal na sila. And that's why I think it's inherently bad because you're using someone else's struggle, someone else's culture. Yun. So that's the idea. Ang pinaka main point niya dito, cultural appropriation or gender-based cultural appropriation ng mga lalaking very straight sila pero ina-appropriate nila yung kabaklaan for their content. Okay? Ine-exploit nila. Kawawa na. Hindi, gusto ko kasing paintindi sa inyo to kasi naiintindihan ko naman. Karamihan sa inyo, hindi naman kayo ganito ka-woke. Ako kasi naiintindihan ko yung lingwahe nila. Because kumikita naman ako rito. Palakpakan natin ng sa ganitong mga explanation na to. Now, I wanna like make you understand Gabe's point, okay? Now, ilang minutes ba to? 2 minutes to. Hindi ko naman pwedeng i-play lahat to kasi gusto ko lang ng quick overview nito bago tayo dumako dun sa mga counterpoints natin. Ang sinasabi niya kasi rito, kayong mga lalaki kayo, you made a career out of culturally appropriating male gay individuals. Mga lalaki kayo male kayo lahat 'di ba? Straight kayo, secure kayo sa pagkalalaki nyo. Pero kinukuha nyo yung sangkabaklaan at nire-reduce nyo siya to a punchline. Okay. Actually, mas maganda pakinggan natin siya. As your costume in order for you to gain views, get engagement, and earn money. I think it's just unethical. Now let's talk about why it's So, it's not illegal, it's unethical para sa kanya, okay? I-qualify niya naman to as an opinion niya. And that's all good. dangerous and unfair. It's dangerous kasi you dissolve the Oh. LGBTQ members to just mere comedic material. And that's all they ever are. Ganun lang sila magiging katanggap-tanggap sa society. Okay. Nagets nyo? Ginawa kasing katatawanan, dinisolve, sinimplify nila yung yung struggles. Kasi, Gabe talked about struggles ng mga LGBT rito sa Pilipinas to a punchline. Okay? Ginawa nyo silang costume. That's the main point dito ni Gabe. And imbis na at least man lang sana kapag Pride Month daw, kayong mga lalaking nagbabakla-baklaan, sana sumasama kayo sa mga march. Di ba? Di parang ang visual nun, bading talaga sila. Di ba? Diyos ko Lord. Kapag nakakatawa sila. And frankly, a lot of them are, if not all, marami sa mga LGBTQ members ang nakakatawa talaga. But the problem is that kind of culture is weaponized against them. Bakit naman? Paano naging weaponized 'yon? Doon ako, eto na kasi yung Eto na kasi yung sobrang woke mentality ni Gabe. Sobrang ina-apply niya dito sa mga Pilipinong gumagawa ng mga bakla-baklaan. Actually, I feel like they really don't have an idea sa sinasabi mo, Gabe. Yung mga nagbabakla-baklaan na, I'm just gonna be gay for the content. Pero hindi nila iniisip yon na iwe-weaponize nila yung dito sa sangkabaklaan. Like for example, si Vice Ganda si Ricky Reyes. Si Ricky Reyes kapag napanood niya si Ivan De Lima or si etong sila Tito Mavsi, parang maat pa, Kerry Bells lang siguro yung sasabihin ng mga yon. Bakit? Kasi wala lang nagpapatawa lang sila You're making a big deal out of nothing. Now, dito kasi sa dito kasi sa content ni Gabe na to, ang main contention ko rito is napaka simple lang.
Okay, sige, sinabi mo unethical siya. For you, okay? Problema kasi sa LGBTQ community, wala silang manifesto. Wala silang rules and regulations. Wag na manifesto, simple na lang natin. Rules of regulation na kung ano yung pwede at saka hindi pwede. You have to figure that out on yourself. Pag na-call out ka, dun mo palang malalaman na mali ka. Eh kung meron kaya kayong rules and regulation, kahit na yung nasa internet lang na 'di ba may movement kayo, Pride Month, 'di ba? Sana maglagay kayo ng kahit na text files kung saan nandun yung bawal at hindi bawal. Kasi like for example, sa African American culture, alam ko yung bawal, hindi yung pwede tsaka hindi pwede. So alam ko yung pwedeng sabihin tsaka hindi pwedeng sabihin. We cool. My N-word. Pero sa kasangkabaklaan, hindi ko alam kung ano yung pwede sa hindi pwede. Ngayon ko lang nalaman na cultural appropriation pala yung ginagawa ni Ivan de Lima tsaka ni Tito Mabsi. So ako, as an individual, I get confused. Nako-confuse ako. Ano yung pwede sa hindi? Kailan ko pwedeng kailan ako pwedeng magbakla-baklaan, kailan hindi pwede? Kasi nag-comment si Gabe sa akin dito eh. Dito, hindi dyan. Dito. Kami naman ni Gabe, minsan parehas kami ng idea, minsan hindi. Ito, dito, ang pino-point out niya rito na may, hindi yan reaching. Kasi, ang pino-point out niya dito, etong call out niya to, para lang dun sa mga nagbabakla-baklaan parate. Pero pag minsan lang, okay lang. Kumbaga kung ginawa nila yung buong social media career nila is based on bakla-baklaan, bawal na. Pero paano si Roderick Paulate? O baliktarin natin. Ito, favorite na character ko sa all media, si Sheldon Cooper. Si Sheldon Cooper, yung character niya si Jim Parsons is gay. But he plays a straight physicist. Kinasal pa nga siya doon kinasal at nagkaanak pa nga siya doon sa show na Big Bang Theory. Nagkaanak siya nung sa Young Sheldon na. Pero ang pinupoint ko dito is ganito. So si Jim Parsons is culturally appropriating a life of a intellectual nerd, 'di ba? So, dapat kapag may mga nerd convention, dapat lagi siyang nandun. 'Di ba ganun eh? Kasi you cannot have these random rules and make it along the way. Kasi unfair sa amin 'yon na mga outsider kami. Nakalibawa, kilala ko lang yan sila Tito Marv C, tsaka si Tito Abdul, tsaka sila Ivan de Lima kasi dumadaan sila sa FYP ko. That's all. And I find them hilarious. Do I find them offensive? No. Pero, meron palang mga kagaya ni Gabe that I'm supposed to be offended doon sa nakikita ko. How come? Wala naman akong nakita eh. Na masama doon eh. Yung isa ginagaya si Aura. Yung isa ginagaya si si Tito Mars. Oh, ano ba doon? Yung mismong ginagaya nga nila hindi nagrereklamo eh. Hindi nga, okay, sige. Last hurrah, okay? So instead of getting taken seriously apart from being funny individuals, walang seseryoso sa kanila kasi that's all they ever are, funny people. At para naman sa mga content creators, kasi sinabi ko kanina, it's bad and dangerous and unfair for content creators as well. Isipin mo, mag-iisip ka ng content na may kapupulutan ng aral, merong kapupulutan ng value ang mga audience at mga viewers mo. Alam mo, ang natutunan ko sa kila Tito Mars, kila Tito Abdul, kila Ivan, na sobrang accepted na ang LGBTQ dito, na hindi na siya insulto actually. Na siya ay na siya ay na yung kanilang sineselebrate na siya.
pinaparody na siya. Kasi you're looking at, ano to eh, para naalala niyo yung nauso sa TikTok, yung half glass full and half glass empty. Parang ito yung idea, siya looking at it at half glass empty. Ako half glass full. Meaning to say, accepted na sila sa society natin. Yes, may pushback yung mga reliyosong tao. Kunyari, si Ato, di ba? Si Mr. Dagat-dagatang apo yan eh. Kada may LGBT post, dagat-dagatang apo yan eh. Pero, meron din naman na mga, they accept it. They are comfortable na magbakla-baklaan. Kasi, hindi na insulto sa kanilang pagiging bading. Gets mo? Tawagin kang bading, okay. Pakialam ko sa'yo. Lalaking lalaki ako. Yung isa, may kinasal pa nga eh. Biruin mo yung highlight ng kasal ng tao. Pinarody nila yung ginagawa nila. Nasa ano niya yan, nasa timeline ng buhay niya yun. Mind you, kinasal siya sa minamahal niyang babae. Pero in between, yung best friend niya, nagbakla-baklaan sila just for the shit of it. Just for the shit and giggles. And it's supposed to be funny. Gabe, please, sometimes just fucking take a joke. Yun lang naman po yung sa akin for today. Debate tayo. Yan! Gaga mga